Hello guys, magandang hapon. It's me again, Kamote Ka TV. Nandito tayo sa isang park dito sa Macau. And ayan, nagmumuni-muni, nag-isip ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ayan, naisip ko mag-vlog guys. Gusto ko magbigay ng mga tips, especially sa mga pupunta ng Macau, mga gusto mag-apply. Ayan guys, yun yung mga concern ko sa mga content ko, yung mga gusto maghanap ng trabaho dito. Yun talaga yung focus ko para sa inyo yan guys, para sa future nyo. Nagbibigay ako ng mga tips kung ano mga possible nyo pwede nyo gawin dito sa mga pag andito kayo na mag-apply. Ayan guys, sundin nyo lang mga binibigay kong tips kasi based yan sa experience ko dito sa Macau nung nagpunta ko dito, tourist, tapos nag-apply. Yung mga ginagawa ko, sinishare ko lang sa inyo, baka makatulong and effective sa mga pwede nyo gawin. Mga dapat nyo gawin dito sa Macau. Kung may diskarte naman kayo na tingin nyo is magwo-work, di yun ang gamitin nyo, di ba? Kung hindi naman, di yung sa akin na lang muna gamitin nyo. Ayan guys, ayan, shoutout muna tayo sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan guys, di ko kayo ma-shoutout lahat. Salamat sa support, sa mga nababasa kong comment, sa mga nababasa kong message. Nababasa ko kayo guys, nababasa ko yung mga PM sa akin sa FB page ko. Yan, thank you so much guys. Antay lang kayo guys, yung iba di ko talaga ma-reply kasi sa dami na nag-PM sa akin, iniisa-isa ko na kayo. Salamat guys sa support. Lahat ng mga ginagawa ko is para sa inyo yan. Yan, shoutout sa mga may mga trabaho na dito sa Macau guys. Kung hindi dahil sa mga kasipagan nyo, siyempre prayer, wala. Hindi kayo makaano dyan sa trabaho nyo ngayon. Mga dati na, congrats sa inyo guys. Yung mga dati na nagko-comment lang, ayan, shoutout, nandito na sa Macau, may mga trabaho na. Ayan guys, kasi nga hindi lang puro plano. Dapat guys, yung ginagawa nyo, kung nagpa-plano kayo ng Macau, wag lang puro plano, dapat may gawa din. Kasi hanggat hindi nyo ginagawa yan, mananatiling plano lang yan. Plano ko mag-Macau this ganito, this month. Wala, puro ka lang plano. Ayan, 1 year na wala pa rin. Hindi mangyayari lahat ng plano mo kung walang gawa. Dapat talaga lagi may hard work guys. Hard work, yun yung pinaka-importante. Huwag tayo umasa sa swerte kasi wala mangyayari. Kailangan talaga ng hard work, diba? Kung aasala tayo ng swerte, wala mangyayari. Hard work talaga guys, lahat ng mga gusto mo sa buhay, kailangan ng hard work, kailangan ng may gawa. Huwag puro plano. Ayan. Salamat guys sa support. Ayan guys, marami sa akin yung mga nakasalubong ko dito sa Macau, mga nag-PPM, ayan, nag-comment sa mga video ko. Ayan, 1 month na daw wala pa silang trabaho, mag-i-extend na ulit sila ng visa, another 1 month. And guys, yung 1 month na binigay sa inyo ng pagdating nyo ng Macau, 1 month kasi bibigay sa inyo 30 days. Sa 1 month na yun guys, mahaba na yun. Mahaba na yun na visa mo. Isipin mo 1 month ka maghanap tapos hindi ka man lang na-interview, wala man lang nangyari, ay masama yun. Ibig sabihin is hindi effective yung ginawa mo. Iwan ko kung wala, di ko naman kayo wala din naman akong wala may comment kasi di ko alam ginagawa nyo Pero nagtataka lang ako na 1 month wala pa rin, hindi ka man lang na-interview. Yung CV mo, dapat damihan yung experience guys. Yung mga alam nyo may trabaho dito sa Macau, damihan mo. Kung ginawa mo naman yung gano'n, sinasabi ko na lahat ng trabaho dito sa Macau, lagay mo sa CV mo, experience. Wala namang hinanap dito guys na certificate of employment. Yung maganda dito, tsaka sa requirements, passport lang. Pag nandito ka sa Macau mismo nag-apply, yun kagandahan dito, hindi maigpit. As long as may experience ka dyan nakalagay, lagay mo lahat mga experience na alam mong mayroon dito. Yan, sa mga gusto ng example, nag-experience ka ng cleaner, manood ka sa YouTube kung ano mga ginagawa ng cleaner para may idea ka. Ganon. Or matindan, manood ka sa YouTube para pag in-interview ka, may sagot ka. Ganon. Walang certificate of employment dito. Tsaka may interview guys, dito walang bayad Pag nandito ka na sa Macau, tapos may nagsabi siya na you're for interview and then kailangan mo magbayad, huwag ka na doon kasi hindi legit yan. Lahat ng kaya sinasabi ko na libre lahat dito ng interview kasi nga napagdaanan ko na yan, ang dami ko ng interview dito, pero never ako pinagbayad, never ako siningil kahit magkano.
wala akong binayaran. Diba? Ganun guys. Pag may bayad dito sa Macau, gano'n na kayo. Matras na kayo kasi nga wala nga kayong pera tapos magbabayad kayo doon. Ano yun? Niloloko nyo lang sarili nyo. Diba? Niloloko lang talaga yung sarili nyo. Possible may scam ka pa. Sayang yung pera na may scam sa'yo. Imbis na pang budget mo na yun, pang ano mo na CV, andun pa na ano. Nako. Ingat kayo dito guys ha. Mga Pilipino din yung mag-ano sa inyo dito. Mga scam. Yan delikado. Mag-ingat kayo sa mga kapwa natin ha dito. Kaya basta-basta magtitiwala. Kasi di mo alam, inuunti-unti ka na pala. Diba? Bibigay siya ng trabaho, magbigay ka lang ng kahit magkano. Yan pala. Huwag kayo guys kakagat sa mga ganyan na magbibigay ng trabaho, kalukuhan yan. Mag-ano ka, magsariling sikap ka. Kaya ka nga nandito para mag-apply tapos mag-ano ka pa ng ibang tao, ano ka? Bakit tinatamad ka lang? Kung ganun din yung gagawin mo, mag-ano ka ng ibang tao, hindi ka magsasariling sikap, wala pumunta dito sa Macau kasi masisira lang yung diskarte mo. At hindi ka makapag-focus kasi nga naghahanap pa ng ibang tao na tutulong sa'yo. Guys, yung tutulong sa'yo dito is sarili mo lang. Huwag ka umasa sa ibang tao. Kung gusto mo ng walang problema, hindi ka magkagastos ng malaki, gusto mo ng peace of mind, gusto mo ng hindi masakit ulo mo, wala kang anxiety dito sa Macau, gusto mong masaya lang lagi, mag-apply ka mag-isa. Sariling sikap, wala kang magiging problema. Sipagan mo lang araw-araw, maaga ka alis. Kakatrabaho ka dito, wala pang 1 month, may trabaho ka na. Ganun, diskarte dito. Yun guys, pag nandito ka sa Macau, agahan nyo kasi ang dami ko na-encounter dito. Idol, wala pa, 2 months na, 1 month na, wala pa rin. Sabi ko baka kasi tanghali ka na naalis. Oo, sabi niya gising daw sa alas 10. Tapos siyempre, hindi lang naman pagising mo, diretso ka naalis, hindi naman ganun Siyempre, kakain ka pa, kasi walang almusal, anong oras na yun. Makakalis ka hapon na. Guys, yun ba yung tama na pag-apply? Pag ganyan yung style mo, hapon ka na naalis, wala na ka na maabutan yan, hindi na yun apply, pasyal na yun. Kaya guys, kayo na papunta sa Macau o nandito man, agahan nyo para mauna kayo dun sa mga kuta. Kasi kung hapon na kayo pupunta, wala na kayo maabutan yan. Pwede dropbox, may mga dropbox dito guys, pwede kayo maghulog dun. Pero wala yan, walang kwenta yan. Wala na. Di nyo na maabutan yung kuta dyan sa mga agency, mga hiring na may mga hiring sila. Kailangan nila ng tao, urgent. Wala, di mo na mabutan, nakuha na yon. Maaga pa lang guys, kahit sa Pilipinas ganun. Sa Pilipinas din, kailangan maaga ka, di ba? Parehas lang yan din dito. Walang pinagkaiba yan. Kaya agahan nyo guys, yung mga nandito na mga mandirigma na nandito na sa Macau or mapupunta, agahan nyo. Guys, huwag kayong tamarin. Yun yung pinaka kalaban natin, yung katamaran. Ay, mamaya na, maaga pa. Guys, pag ganyan mindset mo, asahan mo na yan na tagilid ka na yan. Guys, pag nandito kayo, yung visa natin is nagbabawas everyday. Hindi ka alis kayo, hindi bawas yun. Sabado, yung linggo pa lang, bawas na yun sa visa natin Sa isang buwan, 4, di ba yung linggo? O, bawas na yun kasi walang office ng linggo. Bawas na agad yung 4. O, ilan na lang matitira sa 1 month? O, paano kung walang 31? O, di ba? May mga time ka pa dun hindi ka naalis, bawas na yun. Kaya guys, huwag kayong magsayang ng panahon, huwag kayong gumawa ng mga bagay-bagay na hindi naman importante. Ang focus ko sa goal nyo. Kaya nga nandito kayo para maghanap trabaho Tapos kung ano nung pinagpa-priority nyo, yun muna priority nyo, yung paghahanap. Kasi pag nakahanap kayo ng trabaho, may trabaho na kayo, di ba? Kahit anong gawin nyo, pwede na. Sa ngayon is wala pa naman kayong trabaho, pupunta pa ka lang. Kayo, focus na kayo sa nyo, kung anong goal nyo sa buhay. Diba? Huwag kayong tamad-tamad dito, huwag kayong paya-iya. Kasi pag paya-iya ka dito guys, totoo yan. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Pag paya-iya ka dito, wala mangyayari. Okay, sa Pilipinas, pag paya-iya ka, pa-apply ka doon, paya-iya ka. Ganon din yun. Pares lang yan dito. Kapalan dito ng mukha, hindi yung, kahiya, may maya na kasi wala akong kasama. Wala yan, walang kwenta yan. Guys, yun yung sinasabi ko is para sa inyo, para sa future nyo, para sa kabubuti nyo. Napakadali lang dito, mga interview, napakadali.
Mga interview dito saglit lang, matagal yung 3 minutes. Oh. Tatanungin ka lang kung anong ginagawa mo sa cleaner. O yun lang. Pag nasagot mo na yun, tapos na, pasok ka na. Pero pag di mo sagot yun, wala na. Kasi bago ka na interview guys, formality na lang yun pag in-interview ka. Kasi bago ka nila ma-interview, naghanap din sila ng maraming aplikante. Pero ikaw yung nagustuhan nila. Kaya galingan nyo guys. Kung ano interview, dun kayo mag-focus. Example, cleaner. O mag-aral kayo kung ano mga possible na tanong para may sagot kayo. Tapos lagi na kayo smile. Napakadali lang dito guys sa Macau mag-apply ng trabaho. Interview, napakadali. May basic ka lang English, pwede na. Napakadali guys dito. Hindi mahirap yung Macau sa mga natakot. Huwag ka matakot sa interview kasi hindi yan sila gaano marunong mag-English. Mas marunong ka pa, nag-grade 1 ka lang. Yung educational background, hindi na kailangan yan dito. Kahit elementary ka pwede. Importante dito is physically fit ka, marunong ka mag-English konti, pwede na yan dito. Tsaka ititingnan nila yung trabaho, hindi yung talino mo, diba? Ganon dito guys, ha. Magpupunta kayo dito, yun yung mga gawin nyo. Agahan nyo mag-apply, hindi yung tanghali na kayo gising. Kailangan dito maaga para muna kayo. Ganon guys, ha. Huwag kayo dito patamad-tamad kasi walang mangyayari sa inyo. Totoo yan. Totoo yan. Lahat ng mga sinasabi ko is based yan sa experience ko. Pero hindi naman ako nagtamad-tamaran dito. Kaya nga sinasabi ko maaga kasi maaga ako naalis. Maaga ko lagi naalis sa bahay. Alas 8 alis na ako sa bahay. Para pagdating ko sa agency alas 9, open yung ibang agency ng alas 9. Nauna na ako. Di ba? Ikutin yung buong araw-araw. Dito mga agency, magdala ka ng 20. Dapat maubos nyo yun. Huwag kayo mahiya. Magpasa-pasa kayo dyan mga restaurant. Huwag kayo mahiya. Kasi guys, kakapamak mo yan, pahiya-hiya ka dito. Totoo yan. Basta tandaan mo, pag pahiya-hiya ka, walang mangyayari sa'yo. Totoo yan. Pag pahiya-hiya ka, 1 month, wala ka pang trabaho. Ubus na visa mo. Visit ka ng Thailand. Wala na. Lesson learned talaga, mangyayari yan. Hindi ka matututo hanggat di mo na-experience. Diba? Kaya guys, galingan yun pag nandito kayo. Sipag, tiyaga at dasal. Yun pinaka-importante. Agahan nyo. Agahan nyo guys, ha. Thank you so much guys. I love you all. Ingat lagi yan. Magdasal lagi, ha. Always pray. Thank you. Thank you guys sa support.